Okay, 375 million na nakaw sa confidential fund. Utragis kumpirmado to mga kakamsat. Panibagong kaso na naman ni Sara. O sige, ito na lang tayo. 375 million. Diyos ko Lord. Wala na. Panibago na naman mga kabsat na kaso ni Sara. Tambak na. Ingay na mag-type GR ko na. Turbad ah. Buenas tardes, damas y caballeros. Ayan, naglabas na rin ng Commission on Audit yung final decision nila ukol dito sa 375 million disallowed expenses o disallowed funding use ng Office of the Vice President for year 2023. Itong 375 million is part of the 612 million na inilabas ng gobyerno for Sara's confidential funds. Earlier, may ruling rin ang COA disallowing, and the decision also became final, disallowing the 73 million disbursement from the 125 million yung inubos nila or withdraw nila in only 11 days. So, sabi nila sa English, when it rains, it pours. So, tuloy-tuloy ha. Buti naman tumapang na yung Commission on Audit, na tagpuan na rin nila yung tapang nila. Natagpuan na rin nila yung lakas ng loob. Kasi inupuan nila ito from 2022 and 2023. Alam nyo kung bakit nagbagong isip nila? Alam nyo kung bakit nagbagong ihip ng hangin? Bakit nga ba? Noon ilang beses sila pinapapunta sa hearing, sa Quadcom, sa Good Government, hindi sila pupunta. Alam niyo kung bakit? Kasi noong time na yun, andun pa si COA Commissioner Mario Lipana. Ito yung commissioner na kasing corrupt rin, na mga tao iniimbestigahan nila. So siguro ito ang bata nila Sara. Kung naalala nyo, na-link rin ito sa 200 million flood control anomaly. Dahil lumabas yung asawa niya, may construction company, at syempre, kung COA commissioner ka, sino hindi bibigay sa iyo ng project? Paglapit mo sa DPWH, nanginginig pa si Manny Bonoan na umiinom ng kape, nanginginig pa. Kaharap niya yung COA, si Commissioner Mario Lipana. Buti na lang, parang on leave na ata ito ngayon kasi nakasuhan na. Ayan, sana dapat nakasuhan na ng malversation of public funds and plunder. So, sana maalabas na rin ng arrest warrant dito kay COA Commissioner Mario Lipana. Sipin nyo, Commissioner, ngayon lang ako nakita na after nakita naman natin gaano kalinis sila Heidi Mendoza, ngayon lang nakapenetrate ang isang commissioner na contractor at corrupt. So nung nawala na ito, yan, tuloy-tuloy na ang findings ng COA. Una, disallow yung 73 million out of the 125 million at pinapabalik na rin yun. Tama. Ngayon, eto na, mas malaki na, 375 million. Ang ibig sabihin niyan, out of the 125 million confi funds for 2022, year 2022, and 612 million confi funds for year 2023, pinapabalik si Sara ng total of 448 million or almost half a billion. O yan, yan, sasabihin nyo pa, hindi pa final ang desisyon ng COA. Hindi lang isang desisyon, dalawang desisyon pa na parang sinasabi na rin talaga nagnakaw si Sara
ng 448 million. Aray ko po. 448 million. So, sa recent notice of disallowance, inutusan ng Commission on Audit si Sara Duterte and other personnel responsible to personally return 375 million, representing separate cash advances of 125 million each for confidential expenses incurred between February and September 2023. So hinati-hati nila 125, 125, 125. So baka dito na rin nanggaling yung binigay nila Colonel La Chica at Colonel Nolasco kay Ramil Madriaga. So ayon sa finding ng COA's Intelligence and Confidential Funds Audit Office, COA's Intelligence and Confidential Funds Audit Office, sabi nila yung gastusin daw ni Sara failed to meet the requirement for valid confidential fund use under Joint Circular number 201501. So ito, mali yun, mali yun. Sinasabi nila Sara na dahil confidential funds, kahit ano na lang gawin nila dito, pwede nila gawin. Kasi sekreto daw eh. Sabi nga ng mga magagaling nilang mga lawyer, kuno. According to themselves, na magaling daw sila na lawyer ni Sara. Siguro kasing galing ni Sara. So, sabi nila, confidential funds yan. Kaya confidential funds ang tawag dyan. Kahit anong gagawin ni Sara dyan, okay lang. Pero sabi ng COA, hindi. Meron tayo joint circular. Meron tayong mga guidelines. Kahit confidential funds, sana sumunod pa rin kayo. Ito na yung sinasabi natin. Kahit meron pa ito joint circular number 215-01, kahit alam ni Sara yan as a lawyer, hindi niya sinusunod yan. Nung Davao Mayor pa siya, kung saan bumasta siya ng 4.6 billion para sa 12 to 14,000 ghost employees. Wala siyang paki dito sa circular. Dahil alam niya, andyan naman si Tatay Diggs sa Malacanang, andyan naman si Tatay sa Malacanang. Kaya wala siyang paki. Ngayon, wala na yung tatay niya. Inaway pa niya si Bongbong Marcos. Ayan, lumalabas na lahat. And it is too late for them para doktorin. Sinubukan nila buhayin. Bistado. Sa Spirit of the Glass, nakuha nila yung pangalan ng mga patay sa Spirit of the Glass. Yung Mary Grace Piatos, Show Me Ocho, yung mga ganon. Pero wala pa rin, huli pa rin kasi nakita, 7 tao lang ang nag-sign ng signature ng 4,000 na tumanggap daw, 4,000 katao na tumanggap daw ng pera kay Sara Duterte. So, malas talaga, karma talaga. Nasanay na siya, wala siyang paki sa mga COA circular na yan. Ngayon, huling-huli siya. According sa mga violations under this joint circular number 2015-01, improper handling of cash advances, na-issuehan daw yung pondo sa mga tao not authorized accountable officers. So, hindi naman ito dapat mga tao tatanggapin yung pera pero binigay yung pera. So, syempre, mga peking tao naman ito. In violation of rules prohibiting the transfer of cash advances. So, yung mga nagbigay ng pera, hindi rin sila authorized para magbigay. Number 2, failure to prove success of confidential operations. So, tingnan nyo, kahit confidential operations, dapat may post-operation report. Sa post-operation reports, sasabihin mo, dahil sa pera na ginastusan natin na ganito, dahil sa pera ginastusan ng gobyerno, ito ang na-accomplish namin. Ito nagawa namin. Ito nahuli namin. Kaya nakita nyo ba, may press con ba si Sara na mahilig mag-press con? Puwera sa toothbrush? May press con ba siya? Ito in coordination with the army, nakahuli kami. Ito mga nagre-recruit na mga kindergarten at saka mga high school para mag-join sa NPA. Meron ba sila nahuli kahit isa? Wala. Hindi naman sila mahuli. Pero dahil meron sila intelligence officers daw, kuno, sila Mary Grace Piatos, na umiikot daw sa buong lugar ng mga meron NPA, sana, dahil sa paniniktik nitong mga sila Mary Grace Piatos, sana nakahuli sila 1, 2, 10, 20, 100 sa laking pera. Almost 1 billion ang budget nila para sa confidential funds.
125 million and 600, so mga 700 plus million. So sana meron na sila nakahuli. Kasi pwede yung finding nila, yung intelligence report nila, pwede nila ibigay sa military o sa police para arestuhin ito mga kwan daw ito, mga communist yung communist cadre, communist recruiters. Wala nga ni isa. Wala. Sabi pa nila, ginamit namin ng pera. Ginamit namin yung pera para gumawa ng anti-communist seminar. Naglabas naman ng resibo at ng yung nilagay nila ito dito sa kampo na ito through Colonel Kwan. Yung mga colonel na yun naglabas ng certification, correction, Miss Vice President. Yung pera na ginamit namin sa mga seminar galing sa pera ng Armed Forces of the Philippines. LC Mix Vlog, shout out. LC Mix. Huli. Huli. Wala na. Diba nakita natin yun sa Quadcom. So yun, failure to prove success of confidential operations. May naglabas daw ng pera ng 62 million in rewards. Pero walang prueba na yung 62 million ba resulted in the apprehension of suspected communists through the intelligence work, surveillance activities ng mga agents, mga James Bond. Mga James Bond eh. James Bond, Sarah Bond, Sarah Bond agents. My name is kung si James Bond sabi, the name is Bond. James Bond. Yung mga kwan naman ni Sarah, my name is ano pa to? Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Mga James Bond ni Sarah eh. Sarah Bond. Sarah's agents. Pero wala. Bumasta na tayo. Pera natin, pera mo, pera ko, pera nyo. Bumasta ng 62 million pambayad sa Intel. Wala isa na huli. Kahit aso na lang sana ni Commander Libag o whatever. Kahit pusa na lang ni Commander Libag, hindi na huli. Ay. Grabe talaga. Kala ko matalino ka. Na 80% daw siya pumasa. Sa bar. 80% ba yan? O yun. At isang violation, third violation, unsupported procurement expenses. Nearly 199 million in purchases of supplies and provisions were backed only by acknowledgement receipts instead of official receipts or invoices required for validation. So, ito na siguro yun, mga binili ng mga computer, mga kwan. Meron lang acknowledgement receipt. Kumbaga, sila Sara lang, 199 million worth of expenses na sinabi, nakatanggap na namin itong computer, itong table, ito. Pero walang resibo kung bumili talaga sila. Saan ba kayo bumili? Sa SM? Sa Gaisano ba sa Mindanao? O sa kwan ba kayo bumili? Sa Easy Mart, di Vlogcaster? Or bumili ba kayo ng kwan sa Easy Place, di Vlogcaster? Gano'n. Walang resibo. Walang resibo. Meron lang, sila lang gumawa. Tinanggap na namin yung item. Pero yung hindi ma-establish ng COA kung may bumili na item. Basta lang, meron lang resibo na tumanggap. Sana meron saan bumili at tumanggap. Walang resibo. 199 million yan. Walang invoices, walang receipt. Okay. At meron rin mga prohibited reimbursement. Yun. Yung mga reimbursement, siguro ito na yun, kumakain-kain sa Mary Grace Piatos, sa mga restaurant, sa mga ano-ano, na hindi allowed na expenses. Yan. Baka sinabi, doon sa bundok ng San Mateo, nagkuhan kami, kahit walang kuryente doon, nag-operate kami ng mga computer, ganun-ganun. Ay. So, ang sabi ng COA, ang dapat magbalik ng pera, ang dapat isauli ng pera ay hindi yung ahensya, kundi yung nagnakaw sa ahensya. At ito ang mga nagnakaw sa ahensya na pinapabalik ang pera. 1. Vice President Sara Duterte. 2. Special Disbursing Officer Gina Acosta. 3. Chief Accountant Julieta Villa del Rey. 4.
Vice Presidential Security Group Head, Colonel Raymond Dante La Chica. So ito sila Chica, kasama talaga yan. Kasama talaga yan. At, papatawag na daw yan siguro sa 29 hearing ng Justice Committee ng House of Representatives. Sabi pa dito, under COA rules, all persons found responsible are required to return the full amount in 6 months. 6 months. Magsasauli kaya? Asa pa tayo. Di bale na. At winarningan pa sila. Pwede sila kasuhan under Presidential Decree number 1447 kung hindi nila isauli yung pera. So bakit? Kahit hindi pa nila isauli, pero panalo na tayo sa decision na ito kasi ibig sabihin, kaya pinapasauli dahil may pagnanakaw. Hindi man buo yung 612 million, pero malaki na rin ito. 375 million, malaki na rin ito. Sa panahon ngayon, na naghihirap yung taong bayan, ang laki-laki nito. Lalo na yung kabuuan, from year 2022 to 2028, 448 million. Aray. Almost half a billion. So, hindi naman niya isa sa oli ito, pero at least na-establish na natin na talagang lalo na yung taong bayan. Kumbisido na talaga kayo. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Durog talaga siya sa mga dokumento. Kahit sabihin natin wala pa si Madriaga. Although si Madriaga, syempre maganda yung drama na demonstrate niya or napakita ni Madriaga yung umiyak at very confident siya sa mga sagot niya, ganon. Kahit wala pa yun, dito lang sa 73 million durog na si Sara. Ngayon pa, may nadagdagan, pahabol, 375 million, pinapabalik na, or 448 million in total. Yan, huling-huli. Huli cow. So yan, So ikalat nyo ito, lalo na sa mga DDS. Ito na yung sinasabi nila. Confidential funds yan, hindi naman obligado si Sara. Ilabas yan. Kaya nga confidential funds ang tawag. Ngayon, sabi ng COA, may circular tayo dyan. Ito lang, hindi ka kailangan maging genius o rocket scientist para ma-realize. Bakit pinapasauli ang 448 million? Dahil ninakaw ang 448 million. Ibig sabihin, yung ibang expenses, may resibo, pero ito wala. Almost half of the 125 million and half of the 612 million in 2023. Half. Para talaga mga contractor, 50% bulsa. 50% bulsa. Yan Siyempre, too late na ito. Hindi na ata kasi first hearing, confidential funds sila nag-concentrate. Second hearing, SALN at mga businesses at yung ill-gotten wealth ni Sara. So hindi na siguro ipapatawag ang COA. Pero at least nahabol itong balita na ito. At alam na natin lahat na talagang according to COA, confirmed, talagang may naganap na pagnanakaw ng 448 million by Sara Duterte and her officials. So i-share nyo ito sa mga DDS para humagulgul sila. I-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng mga DDS. Okay? So sige. Hanggang dyan na lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good afternoon to all and see you in my next vlog.